Topic po today is about offering. Actually, nag-search po ako sa Google po. Ang sabi po, ang offering is a voluntary gift, a sacrifice, or an act of um, service presented to God to express worship, gratitude, obedience, or to make atonement. It is also given out of love and generosity. So, ang topic ko actually it's about yung time na si David naggawa ng unauthorized census. Ah, ito pa ay nasa First Chronicles chapter 21. Matatagpuan din siya sa Second Samuel actually 24 to 1:7 pero sa First Chronicles 21 po. Hindi ko na po babasahin lahat pero by ano na lang po kasi para lang at least maikwento ko yung bakit nagkaganon. Sabi po sa first one po, nakalagay po, nais guluhin ni Satanas ang Israel kaya inudyukan niya nito si David na mag-census. So dahil po sa census na to, um, inutusan ni David si Joab na mag-census sa buong Israel from Beersheba to Dan. Ito'y hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Kasi parang nung time na nag-census siya, ibig sabihin hindi siya nagtitiwala sa Diyos, 'di ba? Parang gusto niya First Chronicles chapter 21 po. Chronicles chapter 21. Pag yung time na to yung the way nag-ano si David na makuha yung census, gusto niya malaman kung ilan na ba yung pwedeng makipaglaban sa mga pag nagkaroon sila mga kaaway. So, it also shows na hindi siya nagtiwala sa Diyos, 'di ba po? Parang andun yung doubt niya, kaya ba namin lusubin itong ano na 'to, depende sa kanilang number of person, number ng tao. Si Joab na kanyang parang chief po, parang chief of staff niya, hindi siya agree dito. Naglibot siya pero hindi niya sinama, nakakuha siya ng census pero hindi niya sinama ang lipi ni Levi and ni Benjamin. Hindi niya sinama yun sa census. Pero dahil po dito sa census na to, sa verse 7 po sabi dito, nagalit ang Diyos sa ginawang ito, kaya pinarusahan niya ang Israel. Yung parusa po na nagkaroon po um, nagalit po si God, Yahweh po, sa ginawang ito ni David. Sabi ni David sa verse 8, napakalaking kasalanan ang nagawa ko, Yahweh. Patawarin mo sana ako sa aking kahangalan. Wait po, hindi pa po pala tayo nag-pray. Can we just pray po muna? Let's pray. Lord, thank you Lord sa time na to po na pag-aaral namin salita mo, Panginoon, at nagkakasama kami, Lord, para manalangin. Lord, I pray, samahan po kami, Panginoon, gamitin mo po ang aking bibig, Lord, as your mouthpiece, Panginoon. At as I share your word, Lord, Lord, tago mo pa ako sa ilikuran, Panginoon. Tapos, salita mo lamang marinig nila at hindi yung salita ko, Panginoon. At ito yung maunawaan ng bawat sa amin, hindi lang sa mga nakikinig, kundi pati sa akin, Panginoon, na maging buhay ang salita mo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo, Lord. Salamat, Lord. We welcome your presence in our midst, Lord. Na although magkakalayo kami, Panginoon, geographically, pero Lord, na andito kayo sa kalagitnaan namin, kasama po namin kayo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo. We honor you, we magnify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, patuloy po natin. Sorry po na hindi ko po na ipag-play agad. Anyway, so, dahil nagalit sabi ni David sa verse 8, napakalaking kasalanan ang nagawa ko, Yahweh. Patawarin mo sana ako sa aking kahangalan. Inutusan ni Yahweh si God, Prophet God, GAD po yung name niya, na sabihan si David. Pinapili siya ng tatlong parusa
Sabi niya, pumili ka sa tatlong bagay na maaari kong gawin sa iyo. Pumunta nga si God kay David at pinapili ito. Ang parusa sa verse 12 po, parusa. 3 taong tagutom, famine, 3 buwang pananalanta ng mga kaaway, ululusubin sa mga kaaway nila, o 3 araw na pananalanta ng Diyos sa pamamagitan ng salot sa buong Israel na isasagawa ng anghel ni Yahweh. Sabi niya, magpasya ka ngayon upang masabi ko ito kay Yahweh, sabi ni God. Ito ay nagbigay ng kay David, sabi niya sa verse 13, napakahirap ng kalagayan ko, sagot ni David. Gusto kong si Yahweh ang magparusa sa akin sapagkat mahabagin siya. Ayaw kong tao ang magparusa sa akin. So andun pa rin yung ni David na talagang yung mahabagin ang Diyos natin, si Yahweh na mahabagin siya. So ang naging parusa na binigay ng Diyos ay nagpadala siya ng salot sa Israel. And out of that, 70,000 ang namatay sa mga Israelites. Ang dami po nun, di ba po? And that time po, sinugo na rin po ni God na ang anghel niya na wasakin ang Jerusalem. So kapag ang Jerusalem na, andun na rin po si King David. So, pero nung time na wawasakin na to, nag-ano rin si Yahweh, sabi dito, ngunit nang wawasakin na ito, ikinalungkot ni Yahweh ang nangyayari, kaya sinabi niya, tama na, wag mo nang ituloy yan. Ang anghel noon ay nakatayo sa tabi ng giikan ni Ornan na isang Jebuseo. Sa verse 16 po, sabi dito, tuminga si David at nakita niya ang anghel ni Yahweh sa pagitan ng langit at lupa. May hawak itong espada at nakaamba sa Jerusalem. Si David at ang matatandang pinuno ay nagsuot ng damit panluksa at nagpatira pa. Tumawag siya sa Diyos, ako po ang nag-utos na alamin ang bilang ng mga tao. Walang kasalanan ang mga taong bayan. Kaya ako at ang aking angkan na lamang ang inyong parusahan. Huwag ninyong idamay sa salot ang mga tao. Yun ang prayer ni David. Actually, kung iaano po yung famine, hindi naman magugutuman si King David. Siyempre may mga food naman siya. Pero ang mga taong bayan ang affected. Kung meron namang lulusob na mga labanan, hindi rin siya affected kasi hari siya. So ang doon na yung hari, very seldom siyang inaano sa frontline. So may frontliners. So pag salot na, lahat talaga affected. Pwedeng family din ni David maapektuhan, di ba po? Pero ang naano ko po dito, yung hindi ba siya nagturo? Ay, kasalanan ni Joab kasi siya ang nagsensus. Hindi eh. Inamin niya. Inamin niya yung pagkakamali. Inamin niya yung kasalanan niya na inutos na yung census na yun. At humingi siya ng tawad. Yun yung maging rin sa bawat isa sa atin na pag may fault tayo, wag tayong mag-atubili na mag-pinpoint kung kanino pa man, kundi iano natin sarili natin, hingi natin ng tawad sa Diyos at magpakumbaba po tayo. Si God, as in yung prophet po, si God, na inutusan siya ng anghel ni Yahweh na sabihin kay David na magpunta sa threshing, sa giikan ni Ornan na Jebuseo at magtayo ng altar para kay Yahweh. Kasi naandun yung angel nawawasak sa Jerusalem. Sumunod naman sa verse 19 po. So, dire-diretsuin ko na po ito. Verse 19, sabi dito, sumunod naman si David na ipinapasabi ni Yahweh kay God. Gumigiik noon si Ornan kasama ang 4 niyang anak na lalaki na makita nila ang anghel, nagtago ang mga anak niya. Siyempre po, kayo po ba? Nakita kayong anghel na nasa pagitan ng langit at ng lupa. Di ba po? Nakakatakot yun. Tapos naka-ready yung kanyang espada. So, nakita ito ng mga anak, 4 na anak ni Ornan. Nagtaguan sila. Pero si Ornan, dire-diretso po siya.
yung Jebusite po. Diretso sa pag-trash ng paggigiik po ng ng inharvest niya. Sabi, ano, ah, sabi po sa verse 21, nakita ni Ornan na dumarating si David kasi inutusan po siya na mag-build ng altar. Nakita ni Ornan na dumarating si David kahit sinalubong niya ito, nagpatira pa siya at bilang pagbibigay galang. Sinabi po, sa verse 20 po, sinabi ni David, bibiling ko ang lupang ito para pagtayuan ko ng altar ni Yahweh upang matigil na ang salot na namiminsala sa bayan. Di ba parang, pagdating biglang, uy, bibiling ko yung lupa mo, whether you like it or not, parang ganun. Pero, ang, ang ano dito ang response po ni Ornan, sabi niya, sa inyo na lang po ito at wag na ninyong bayaran, sagot ni Ornan. Kayo na po ang bahala kung anong gusto ninyong gawin. Narito pa po ang mga toro para sa handog na susunugin at ang mga kahoy na ginagamit sa pag-iik para gawing panggatong. Narito rin po ang trigo para sa handog na pagkaing butil. Lahat pong ito'y sa inyo na. Kung tutusin, di ba parang, uy, provided na, answered prayer na. Kung tutusin, provided na yung kailangan para sa offering, sa ng pag-o-offer, 'di ba? Para dun sa altar, may altar, makakapagawa na ng altar and then makakapag-offer na kasi provided na yung toro na pati yung mga butin. Pero sa verse 24 po, dito sabi po dito, ngunit sinabi ni David kay Ornan, hindi, ibibigay ko sa iyo ang eksaktong bayad. Hindi ako maghahandog kay Yahweh ng bagay na hindi akin at ng anumang walang halaga. Di ba po? Yung ano niya, he doesn't want to give an offering to God na hindi man lang niya pinagpirapan, wala man lang siyang ambag doon. Di ba? So, tayo din po na maging ano rin po natin dito na hindi lang yung ay may ganito na, may ganyan na pero it should be from our heart talaga na to do it according to yung nakakalugod kay Yahweh, nakakalugod sa Diyos, na talagang ino-honor natin na ang Diyos, di ba po? Inano ko nga dito, yung sa English po, sabi dito, then King David said to Ornan, no, but I will surely buy it for the full price, for I will not take what is yours, for the Lord nor offer burnt offering with with that which cost me nothing. So, ang gusto ni David talagang yung galing sa kanya, galing sa ari-arian niya, galing sa puso niya, yung ihahandog niya sa Panginoon, hindi yung kinuha niya sa iba, binigay ng kung sino pa man, pero galing mismo sa kanya. Sabi po sa Proverbs 15:8, the sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord, but the prayer of the upright is his delight. He loves him who follows righteousness. Yun po. Um, so, yung ginawa ni David po, di ba, na talagang in-honor niya ang Panginoon, na hindi niya hinayaan na pwede naman libre na nga binibigay sa kanya ni Ornan, di ba po? Pero hindi niya inano yun eh. Hindi niya ah, kinuha yun o ni-receive yun. Dahil ang gusto niya talagang ibigay kay Yahweh yung galing talaga sa kanya, yung pinaghirapan niya, yung galing sa possession niya, 'di ba po? Yung um yung it will really cost him something. Yun ang gusto niyang ibigay sa Panginoon. Sa 25 po, kaya't binili ni David kay Ornan ang lugar na iyon sa halagang 600 pirasong ginto. Nagtayo siya roon ng altar para kay Yahweh at nagdala ng handog na susunugin. Ayun po sabi, nagdala ng handog na susunugin, hindi yung galing kay Ornan. At handog pangkayapaan. Sorry po, medyo pag ano kasi nagsumasok na lamunan ko.
Nanalangin siya kay Yahweh at sumagot naman si Yahweh. Oh, sorry. Sa pamamagitan ng apoy buhat sa langit upang sunugin ang mga handog sa ibabaw ng altar. Yun yung way ni God na naging i-honor yung offering ni David para maging mabangsam yun. Sinunog niya yung mga handog. Yung apoy na galing sa kanya mismo. Sa 27 po, iniutos ni Yahweh sa anghel na isuksok na ang espada at sumunod naman ito. Kasi nakakatakot kung nakaamba yung espada ng anghel, di ba po? Anytime, iwas-iwas na something will happen, di ba po? And praise God for that. God answered yung prayer ni David and in-honor niya yung offering ni David. It's an offering of atonement dahil nagkasala siya. Yun po. Sa number 28 po nakala, noon natiyak ni David na pinakinggan siya ni Yahweh. Kaya't nag-alay si David ng mga handog sa giikang pag-aari noon ni Ornan na Jebuseyong. Yun po, ang ano ko lang po na tayo lahat na sa time natin, hindi na natin ginagawa mag-offer ng mga burnt offerings. Pero to po, yung every time na nag-o-offer tayo, na yung puso natin, i-search natin yung hearts natin, na maging kalugod-lugod sa Panginoon yung ating offering. Pwede po sa 2 Corinthians 9, verse 6. Sabi po dito, tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aanin ng kakaunti. At ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Sa 7 po, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Sa verse 8 po, sabi po dito, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Ano ko rin po, idagdag ko rin po ang Jeremiah 33:3. Sabi po dito, Jeremiah 33:3, verse 3. Since prayer po ang ano natin, sabi dito, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. At ipahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. So yan po ang verse na iwan ko sa inyo na if we will really call upon the Lord, call upon Him, He is sa English po. Pwede po sa English. Po. Sabi dito, call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. Diba? Mayroon ang Diyos natin ay Diyos na buhay na nakikinig sa lahat ng ating mga um, panalangin. Actually, bago po man natin ibuka ang ating mga bibig, alam niya kung ano ang ating mga pangangailangan. Alam niya kung ano yung mga um, alalahanin natin sa buhay. We just have to really put our full trust in God. Diba sabi sa Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. But in all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. So yun po, sa gabi ito, matutunan po natin talaga magtiwala sa Panginoon. Na every time tayong may, kasi ang offering po, hindi lang po ito sa monetary or hindi lang in kind. It's also a service. Kung may ginagawa po tayo para sa Panginoon, sa ating paglilingkod, gawin po nito ng bukal sa ating mga puso. Na talagang we'll do it wholeheartedly para po ito'y maging mabangong samyo
sa harapan ng Panginoon sa maliliit na bagay na ginagawa natin, sa pagpipray natin for other people. Let's do it as unto the Lord to give Him glory and honor. Yun po. Yun lang po. Amen. Let's